dyan. Tayo magkape. Wala. Ano lang. Wala sana akong iisipin. Mag-video. Bigla ko na videohan. Ayun. Na ano ko lang sa mga palabas ngayon sa Facebook, no? Ay, matindi ngayon pala talaga ang depression. Sa dami na nakikita ko talaga sa Facebook din. Kailangan din talaga, pag mga may depression talaga, kailangan talaga dyan kausap. Kung may kunyari, may problema sa pera, may problema sa ano, hindi mo kailangan anuhan. Kailangan lang may kausap. Pero kung wala namang kwenta rin yung kausap, huwag ka na rin makapagkwento. Ayun na, ano ko kasi, wala kasing araw masyado dito, Diday. Hindi pa ako nag-aantay ng ano, hindi na labas yung araw. Ayaw, no, walang araw na ano ngayon. Yun, sa totoo lang, kahit naman ako nagkaka-depression. Pero, sa totoo, sa pagiging depression talaga, parang may mga tipo talaga, ano ba, nagbibidyo ako? Wala na, nakakalimot na ako pag gusto ko dire-diretso. Hindi po nga. Kasi pag nagbibidyo talaga ako, pag pumasok sa utak ko, kailangan dire-diretso ako. Kasi mamaya, wala yung utak ko dahil. Ay, alam mo naman. Maya, isip-isip muna ako, kaya nawala tuloy yung utak ko, nalaglag. Pulutin ko muna dahil. Hindi, pag ako kasi basta may pumasok lang sa utak ko, bigla lang ako nagbibidyo. Pero pag nawawala yung utak ko dahil. Kaya pag nagbidyo ako, hindi ko na yun alam kung ano sinabi ko. Nawawala agad siya eh. Ulo ng puso ko. Alam mo naman kayo, nawawala yung utak ko pag ganyan. Kahit dun sa dating bahay, pag ako nagganon ako, magsalita-salita, hindi nagaan yung mga kapatid ko, hinahayaan lang ako kayo, nabubuisit ako pag may nakapag-usap. Nakakalimutan ko yung salita ko. Yun, nakita ko na. Mga depression nga, di ba? Napanood ko lang sa Facebook, mga dumadaan na video. Hirap talaga pag may depression. Kasi nagtrabaho din ako sa mga company. Kahit marami kang naging katrabaho, pag sa loob ng company, masaya. Oo, puro masaya. Masaya talaga, natatawanan. Pero pagdating sa video, pagdating sa pag-uwi ng mga bahay, may mga kanya-kanya talagang depression. Dahil, na ano ko lang kasi, may mga nagkikat din. Ay, ate, ganito, ganyan. Siyempre, nagpapayo ako, pero may mga time talaga na may mga taong pag na-depression dahil sa problema sa pamilya, especially pamilya talaga. Marami talaga pamilya. Kahit na sinong tao ang tumulong sa, hindi naman kailangan ng pera sa tulong, hindi kailangan. Makapagsalita, oo, malaking tulong din. Pero may mga time pa rin na sarili niya mismo nakakatulong sa pagiging depression niya. Oo, dahil may mga depression kasi na, may depression din na kahit sabi mo pera ka, o ano, hindi ko talaga makaano. Nagpapaaraw ako. O diba? Kagaya ngayon, papasok na naman yung kapatid ko. Tuwing nagbibidyo ako, ayoko pa naman ng ganyan, may nagbibidyo, may nagsasalita. Upungal, ay. Kuya ko, hindi malaman lagi kung may kalaban. Ayun naman nagsasalita ng ibang tao. Dapat talaga ito sa bundok. Sa bundok nag-aan. Hindi yun. After nun, kaya ako gusto ko talaga, kaligayahan ko talaga sa depression ko. Gusto ko si Ate Zoe. Mapakis lang ako kay Ate Zoe. Habang natutulog si Ate Zoe, lalo nakayakap yun. Hindi yakap ko na yun, kikis ko. Masaya na ako dyan. After nun, wala na akong problema na. Para saan wala na akong problema? Oh, especially ngayon. Wala pa akong trabaho sa isang taon. Isang taon na eh. Isang taon na, wala talaga. Especially gusto ko talaga trabaho. Kasi noon, simula sa problema, ayaw ko talaga nung nakatambay. Yun ang pinakaayaw na ayaw ko. Kaya, para sa akin, kaligayahan ko talaga. Kasama ko yung Ate Zoe ko. Ayun, para sa akin siya yung kaligayahan ko. Hindi ko kailangan maraming pera o magkaroon ng masarap na pagkain, ulam. Kasi kaya nga minsan nililipat din ako ng kapatid kong isa na lumipat ng ibang bahay nakasama para makikisama. Ayun, tawag doon, lilipat muna ako sa ibang lugar para yung isasama muna ako sa ibang bahay para maiba. Makakain lagi. Kung may merienda, gusto maka-merienda. Kung makaano ng ulam, masarap na ulam. Pero sa totoo lang, simula naman kasi nang nawala akong trabaho, di ba na-stroke nga ako. Siyempre, nagbibigay sa akin ng budget, yung kapatid ko, nagbibigay. Pero may mga time na napapagod siya magbigay. Kasi nga, nagtatrabaho din siya na hindi ganun kalakas ang kita. Kaya, siyempre, para sa kanya, especially pa rin sa kanya, yung pag-send ng mga panggamot. So, pag nagbigay din para sa pagkain, magtitipid talaga. Kailangan magtipid. Para sa akin, masaya na ako noon. Masaya sa akin mga itlog na yan. Kasi lagi ko talaga binibili dati. Itlog, basta may bigas.
Importante na yun sa akin. Especially kape. Kasi masaya na ako sa ganyan. Kaya, para sa kanila, inag-usap yung kapatid ko na maglipat muna ako ng bahay at nakakain ako nga ng masarap nga. Pero, oo, nakain ka nga. Pero, hindi ka naman naging masaya. Hindi ka masaya. Parang feeling bang, pero feeling na, oo, okay yung area mo, maganda yung napa-stay mo ngayon, maganda. Pero, sa totoo lang, nakaka-depress pa rin. Kasi iba pa rin talaga ang kasiyahan ng ano mo. Iba pa rin talaga ang kasiyahan mo. Tipong, hirap, basta mahirap. Kahit itlogin ng ano, basta may kanin. Masaya na yan sa akin. Kaya yun, kaya gusto ko talaga. Masarap ng saging din. Kahit mag-merienda, hapunan mo na yung saging, kaya masarap na yung saging. Aalis ako mamaya pag muna Kaya, yun. ng damit. Kaya yun, ano ko lang, kaya ano kami ng, kaya nakikipag-usap talaga ako sa kapatid ko, sa kuya ko, na gusto ko umalis. Gusto ko bumalik. Kaligayahan ko na yun eh. Pili ko, ito na magiging depression ko eh. Ito yung magiging depression ko na, minsan nandito ako sa taas. Doon ako sa taas, higa. Siyempre nakasilip sa bintana, nalulungkot. O, di ba mahirap? Mahirap yung ganun. Dapat dalam, pag nakita ko na yung doon ako sa amin dati, kahit nakakain ako ng ulam na itlog, o masarap na ako dyan. Paglabas na ng ate Sophie ko, nakita ko, good morning, mami. O, di ba, tuwan-tuwa na ako doon dahil, nagkikis na ako. Ganun talaga mga happiness, ayun talaga pinaka-happiness ko para sa akin. Ang pagiging depressed talaga, para sa akin. Pagiging lungkot ang depression ko para sa akin. Hindi pera. Hindi kailangan ng masarap na pagkain. Hindi sa akin, yun, kaya yun talaga ang pinakagusto ko talaga. Kaligayahan ko. Basta ayun ang kaligayahan ko. Yun lang sa Ate Zoe ang kaligayahan ko. Kahit itlog ng itlog. Kahit si Ate Zoe, happy na yun, may itlog. Especially, magkasama kaming kumain. Yun lang, napachika lang ako. Kasi actually, depressed din naman ako. Hirap sa lungkot. Sa lungkot, hindi isa. Kaya mahirap din talaga nag-abroad ay. Pag may anak ka. Totally, wala naman talaga akong anak. Kaya anak-anakan ko na lang yun. Kaya simula nang lumabas sa mundo. Yun na yung anak-anakan ko. Siya yung depression ko. Pag wala siya sa paningin ko, depression na yun sa akin. Kaya pag ako nagkatrabaho, ay, masaya-masaya na ako. Kasi kung ano makailangan na, kunyari, mahilig kasi ako bumili ng pagkain pag may trabaho ko dati. Especially may kasama nga akong bata, sila Ate Zoe. Talagang lagi ko talagang inaano pagkain. Kahit merienda, bago pumasok, binibigyan ko na. Tatanong ko kung anong gusto mong ulam. Yun. Ano yung gusto niyang ulam? Kahit hotdog. Pero malimit naman sa mga bata talaga. Chicken talaga ang gusto. Yun. Ayun ang kaligayahan namin pareho. Sana nga makauwi na ako. Para matupad na ang aking kaligayahan. Ayun ang kaligayahan ko. Dahil ito ang depression ko ngayon. Ngayon ang depression ko. Ang kaligayahan ko na ay yung susunod, yung pagbalik. Siguro ayun ang kaligayahan ko. Wala na akong kailangan problema. Basta makabalik ako, kaligayahan ko na yun. Kaya yun. Para hindi lumala ang aking depression. Ayoko lumala ang depression. Kaya sasakit ang ulo ko dahil. Okay na. Bay na nga sa inyo dahil. Nabili pang pandesal, makakain ng pandesal. Maraming pandesal dahil. Maraming gusto ko ulit magkape mamaya pagdating ng pandesal. Okay, bay na nga sa inyo, bye.